Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1471 hanggang Kabanata 1480. Kabanata 1471. Hindi nagulat si Hansen dahil hindi niya kailanman lubos na pinagkatiwalaan si Elysian Moon. Walang saysay ang pagsasabi mo niyan ngayon. Alamin na lang natin kung paano tayo mabubuhay sa susunod na ilang oras. Suriin ko ang mga sugat mo. Sinuri ni Hansen ang kanyang butas na balikat. Ang kanyang maputi na balat ay napunit at maraming dugo. Mukhang kakilakilabot at habang patuloy na umaagos ang dugo, walang tila nagsara sa sugat. Sinubukan ni Elysian Moon na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ihinto ang pagdurugo, ngunit hindi ito gumana. At ang pagkaubos ng kanyang mga kapangyarihan ay nagpahina lamang sa kanya. Napaungol si Hansen. Ginaya niya ang mga kapangyarihan ng banal na rhino at sinubukang ipasok ang kanyang sugat sa mga katangian ng pagpapagaling at liwanag. Sa kasamaang palad, iyon din ay hindi epektibo. May isang bagay na pumipigil sa kanyang sugat na gumaling. Hindi ito gagana. Kung ang aking mga kapangyarihan sa Elysium ay hindi gumagana, kung gayon tiyak na hindi gagana ang iyo. Umiling si Elysian Moon. Natatakot akong hindi na ako makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Sana matulungan mo ako sa isang huling bagay bago ako umalis. Ano iyon? Tanong ni Hansen, tumitingin sa kanyang sugat. Maliit ang pagkakataon, ngunit kung makalabas ka at bumalik sa mundo ng mga tao, kailangan kong ihatid mo ang isang mensahe sa isang tao. Parang nag-aalangan si Elysian Moon na sabihin sa kanya ito, ngunit ginawa niya pa rin. Sino at ano? Tumingin si Hansen kay Elysian Moon. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, hindi kaya si Han Jinji, di ba? Niloko ba niya rin ang mga espiritu? Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit napigilan ang kanyang mga salita. Parang isang pakikibaka na sabihin sa kanya. Hindi siya minadali ni Hansen na ilabas ito. Patuloy niyang sinuri ang kanyang mga sugat at tila may kakaibang kapangyarihan na pumipigil dito na gumaling. Kung mayroon siyang Super King Spirit Mode ni Hansen, hindi ito mangyayari. Ngunit wala siyang mga kapangyarihan na tulad nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng lakas ng loob si Elysian Moon na sabihin ito. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabi, hindi ko alam kung ano ang kanyang pagkakakilanlan sa alyansa, ngunit ang pangalan niya ay Tang Yu. Siya ay isang magandang babae. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan na gusto niyang ihatid ang isang mensahe sa isang babae, at hindi kay Han Jinji. Ano ang iyong relasyon sa kanya? At ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Hansen. Ang aming relasyon ay wala sa iyong pakialam, ngunit kung makita mo siya. Sabihin mo sa kanya na hindi ko kailanman kinaputin siya. Mahina at tahimik na nagsalita si Elysian Moon. Kung makita ko siya, sasabihin ko sa kanya. Nang sabihin iyon ni Hansen, tinipon niya ang kanyang kapangyarihan at nagpalabas ng kidlat sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, ginagaya ni Hansen ang kapangyarihan sa pagpapagaling ng Silver Fox upang hampasin ang sugat sa kanyang balikat. Arg! Hindi siya handa para dito, at sumigaw siya sa sakit. Ano ang ginagawa mo? Nais ni Elysian Moon na ilayo ang kamay ni Hansen, ngunit ang sugat na ngayon ay nakabalot ng kidlat ay talagang nagsisimulang gumaling. Ang sirang balat ay nagsimulang magsil at magkaroon ng sugat. Paano nangyari iyon? Tumingin si Elysian Moon kay Hansen na parang kakakilala lang niya. Natuto si Hansen ng Ghost Sword at ngayon ay ipinapakita niya ito sa kanya. Lubos siyang nagulat. Patuloy na ikinagugulat siya ng kanyang mga pagtatanghal ng higit pa at higit pa. Pareho silang nagtataglay ng isang payong Geno Core. Ang kanyang pilak na isa ay nakaharang sa mga pag-atake ng isang hiyas na Geno Battle Soul, at napatunayang mas matibay kaysa sa kanyang sariling hiyas na Geno Core. Ngayon ay nagagamot ni Hansen ang kanyang mga sugat kung saan nabigo ang kanyang sariling mga kapangyarihan. Tiniis ni Elysian Moon ang sakit ng kidlat at tumingin kay Hansen na parang kakakilala lang niya. Sa kidlat, lahat ng kanyang mga sugat ay gumagaling. Sa kasamaang palad, maraming dugo ang nawala bago siya nakabawi, at nagpahina ito sa kanya. At dahil ang Silver Fox ay naging isang demi-Diyos lamang, ang mga kapangyarihan na ginagaya ni Hansen ay medyo mahina. Bilang resulta, ang buong proseso ng pagpapagaling ay medyo mabagal. Isang oras mamaya, nagawa ni Hansen na pagalingin ang kanyang dalawang pinakamasasamang sugat. Pagkatapos, nagpatuloy siya upang tulungan ang kanyang mas maliliit na sugat.
May sugat sa kanyang tiyan, at ang kanyang berdeng damit ay napunit sa paligid nito. Ang maputi na balat ng kanyang katawan ay mukhang maganda, bagaman. Inilagay ni Hansen ang kanyang kamay sa sugat. Marahil ay masyadong nasasaktan siya ng kidlat, ngunit nanginginig ang buong katawan niya at namula siya. Tumagal ng mahigit 2 oras si Hansen upang pagalingin siya, ngunit nang matapos na siya, perpekto na ang hitsura niya. Hindi mo na rin masasabi na nasugatan siya. Gayunpaman, maraming panloob na pinsala ang nagawa, at hindi pa siya lubos na nakabawi. Ang kanyang lakas ng buhay ay mas mahina kaysa sa dati, ngunit iyon ay isang bagay na kailangan niyang ituon ng pansin sa pagpapanumbalik sa sarili. Mayroon pa ring pulang Ganoderma mushroom si Hansen, at kung kakain siya ng isa, mas mabilis siyang makakabawi. Ngunit hindi isang mabuting tao si Hansen, at idagdag pa rito, nagsinungaling siya sa kanya. Ang pagpapagaling sa kanya gamit ang kanyang mga kapangyarihan ang pinakamahusay na handa niyang gawin para sa kanya. Hindi niya sasayangin ang isa sa kanyang mahalagang mushroom para sa kanya. Napakamapanganib ng lugar na iyon, at ang pulang Ganoderma mushroom ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kanyang sarili. Ngunit maganda na magkaroon ng Elysian Moon sa kanyang tabi. Hindi siya ang pinakamasamang kasama, at hindi pinagsisisihan ni Hansen na tulungan siya. Sa ngayon, kailangang isaalang-alang ni Hansen ang mga posibleng kahihinatnan kung sakaling bumalik siya ng walang Elysian Moon. Maaaring hindi magustuhan iyon ni Gu Qingcheng. Huwag kang gumalaw, singgal ni Hansen. Sinusubukan ng tumayo ni Elysian Moon, ngunit pinigilan siya ni Hansen sa kanyang mga balikat. Ano? Nagulat si Elysian Moon. Mahina pa rin siya, at kung gusto siyang saktan ni Hansen, hindi siya makakalaban. Umiling si Hansen at itinuro ang ilog. Pagkatapos, itinaas niya ang isang daliri sa kanyang mga labi upang mag-sign ng katahimikan. Tumingin si Elysian Moon sa direksyon ng ilog at pagkatapos ay napansin ito. May anino sa ilalim ng ibabaw ng tubig na nagpapahiwatig na may isang bagay sa ilog. Natanto ni Elysian Moon na nagkamali siya ng ideya, at agad siyang namula. Gayunpaman, sinusuri ni Hansen ang ilog ng may matinding pansin, at hindi niya nakita ang kanyang mukha. Ang ilog ay natatakpan ng maraming dahon at mga basura, at ang tubig mismo ay marumi. Sa ilalim ng pulang buwan, halos parang isang malabo. Ngunit ang anino ay napakamalinaw na makita. Ito ay 3 hanggang 4 na metro ang haba, hugis ng isang napakalaking isda. Pinatakbo ni Hansen ang kanyang Dangshan aura, at nakaramdam siya ng isang bagay sa tubig na mas malakas kaysa sa mga Minotaur. Maglakad tayo ng dahan-dahan, bulong ni Hansen sa kanyang tainga, dahan-dahang hinihila siya palayo sa ilog. Ngunit pagkatapos nilang maglakad ng isang hakbang, isang malaking pagsabog ang narinig mula sa ilog. May isang bagay na lumabas na ang malaking bibig ay nakabuka, ang amoy ng kamatayan ay naglalakad sa paligid nito. Kabanata 1472. Umatras ng kaunti si Hansen, sinusubukang makita ng mas malinaw kung ano ito. Hindi ito isang malaking isda tulad ng kanyang unang iniisip. Ang katawan nito ay mukhang isang isda, ngunit mayroon itong mga binti. Wala itong kaliskis, at ang katawan nito ay binubuo ng isang keratinous shell. Ang kulay ng hayop ay itim na parang tinta. Hindi nakakagulat kung bakit ang anino sa tubig ay napakadilim dahil sa kulay nito. At nang lumabas ito mula sa ilog, mas malaki ito kaysa sa hitsura nito sa ilalim ng tubig. Ang bibig nito ay nilagyan ng matutulis na ngipin na maaaring maghiwa-hiwa ng anumang bagay na gustong nguyain. Lumabas ito nang may nakamamanghang bilis. Bago pa sila makalayo ng maayos, ang bibig nito ay nasa harap na nila. Inilabas ni Elysian Moon ang kanyang payong na parang nag-iigib ng espada, at gamit ito, sinuntok niya ang ulo ng halimaw. Pagkatapos ay nagliwanag ang ulo ng nilalang ng madilim na liwanag. Tumawag ito ng isang itim, tatsulok na talim upang iwasan ang papalapit na payong. Ang payong ay nasira na ng husto, at nang tumama ang tatsulok na talim dito, tuluyang nasira ang payong. Dugo ang lumabas sa bibig ni Elysian Moon pagkatapos ng suntok, at natamba siya pabalik sa mga bisig ni Hansen. Kumunat ang noo ni Hansen. Pinatatag niya si Elysian Moon at nagsimulang tumakbo kasama siya. Ang kanyang hiyas na Geno Core ay hindi masyadong matibay, ngunit ang katotohanan na ang halimaw ay agad na sinira ang payong ay nagsasalita ng dami tungkol sa kung gaano kalakas ang sariling core nito. Ang antas nito ay hindi maaaring nasa ibaba ng kay Elysian Moon. Habang tumatakbo si Hansen, mabilis na sumunod ang halimaw. Ang mga binti ng nilalang ay maikli, ngunit mabilis ang mga ito. Hinawakan ni Hansen si Elysian Moon at pinasigla ang kanyang mga teknik ng Phoenix. Dahil sa kanyang liksi na pinapatakbo ng mga ito, nagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake na dumating sa kanyang direksyon at mapanatili ang kanyang bilis.
Nagawa niyang maiwasan na makagat at mapalo ng mga ngipin at talam, ayon sa pagkakabanggit. Muli, nahanap ni Elysian Moon ang kanyang sarili sa ilalim ng kilikili ni Hansen. Sa pagkakataong ito, tahimik siya. Ang kanyang pagmamataas ay naapakan. Paulit-ulit niyang tinawag siyang duwag, ngunit pinatawad ni Hansen ang lahat ng kanyang mga paglabag at kasamaan, at inaalagaan niya ng mabuti. Lumipad si Hansen sa hangin, at sumunod ang halimaw. Ito ay kasing bilis ng kanyang mga teknik ng Phoenix kapag nasa himpapawid. Ang tatsulok na talam ng halimaw ay mas mabilis pa. Habang sumugod ito patungo kay Hansen, walang nagpabagal dito. Tumakbo ito patungo kay Hansen na parang isang supercar. Kaya, lumipad pabalik si Hansen sa kagubatan. Magagamit niya ang kapaligiran doon sa kanyang kalamangan at mas madaling maiiwasan ang halimaw. Gayunpaman, hindi niya maalis ang halimaw kahit anong gawin niya. Patuloy siyang tumakbo hanggang sa makita niya ang mga anino sa unahan. Ang mga ito ay pag-aari ng mga Minotaur. Isang grupo ng mga ito ay nagpapahinga sa kagubatan, at nang makita nila si Hansen na papunta sa kanilang direksyon, mabilis silang tumalon pabalik sa kanilang mga kuko at tumingin sa kanya na parang isang grupo ng galit na toro. Nako! Paparating na sila, sigaw ni Elysian Moon, nakikita ang mga Minotaur. Gayunpaman, patuloy pa rin si Hansen na papunta sa kanila. Hindi niya binago ang kanyang direksyon o lumingon. Nababaliw ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Elysian Moon. Naisip niyang baliw si Hansen, nagmamadali sa mga Minotaur sa paraang ginagawa niya. Ngunit hindi lang siya pinansin ni Hansen at mas binilisan pa ang pagtakbo. Wala siyang oras para sagutin siya. Ang Dangshan aura ni Hansen ay umabot na sa sukdulan, at itinakda niya ito upang subaybayan ang bawat galaw ng mga Minotaur. Kailangan niyang harapin sila sa isang paraan o sa iba pa, at kung lumingon siya upang tumakas sa ibang paraan, hahabulin siya ng mga Minotaur at ng halimaw. Kaya, nagpasya si Hansen na tumakas mismo sa mga Minotaur, iniisip na ito ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang dalawa. Nababaliw ka. Namutla si Elysian Moon nang makita niyang binilisan ni Hansen ang pagtakbo habang papalapit sila sa mga Minotaur. Hindi niya naisip na makakaligtas siya. Kanina, binigyan siya ng pag-asa, ngunit ngayon ay nakatitig muli sa kanya ang kamatayan. Sobrang nag-aalala siya. Wala siyang kapangyarihan na pumili kung ano ang gagawin sa susunod, at hinigpitin ni Hansen ang pagkakahawak niya sa kanya habang tumakbo siya ng diretso sa grupo ng mga Minotaur. Si Hansen ay parang isang galit na ibon habang sumugod siya sa kanila. Gusto pa rin ng mga Minotaur ang kanyang dugo, at lahat sila ay tumawag ng kanilang mga sibat nang makarating siya sa gitna nila. Ang kanilang mga sibat ay napakabilis na halos hindi nakaka-react ang kanilang biktima sa oras. Hindi naniniwala si Elysian Moon na maiiwasan ni Hansen na matusok, at tila handa nang tumalon ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Ilang sandali lang, pinanood ni Elysian Moon si Hansen na patuloy na sumulong ng walang takot o pag-aalinlangan. Ang mga pulang sibat ay dumaan mismo sa pisngi ni Hansen. At sa kanyang walang takot, hindi nagbabagong mga mata na nakatitig sa unahan, sumugod siya sa karamihan ng mga Minotaur. Dalawang Minotaur, isa sa bawat panig, ang naghagis ng sibat upang pigilan ang pagdaan ni Hansen. Natigilan si Elysian Moon, at bago pa maglakad muli si Hansen, umatras siya. Parang magic, bumalik siya sa unang Minotaur. Ang dalawang Minotaur na nagtangkang harangan siya ay hindi nakatama ng anumang bagay. At ang Minotaur sa harap ay hindi inaasahan na babalik si Hansen. Hindi pa siya handa ang kanyang sibat. Bago pa makareact muli ang alinman sa kanila, wala na si Hansen. Lumampas siya sa mga Minotaur, diretso sa karamihan ng mga ito. Pakiramdam ni Elysian Moon na parang nakasakay siya sa isang roller coaster. Naisip niyang maaari siyang itapon anumang oras. At sa lahat ng oras, mga sibat ang ibinabato sa kanya mula sa bawat anggulo. Pakiramdam niya ay matutusok siya anumang oras. Espiritu siya, ngunit pakiramdam niya ay masisira ang kanyang puso. Ngunit tuwing iniisip niyang mamamatay siya, nagbabago ang direksyon ni Hansen. At sa maze na iyon ng mga sibat, naghiwa siya ng isang malinis na landas sa gitna ng grupo, at naiwasan na makipag-ugnayan sa isang solong matulis na sandata. Parang isang magic show, isa na naglalaro sa kahulugan ng buhay at kamatayan. Ito ay isang palabas na humihila at naglalaro sa tibok ng puso ng madla nito. Sa sandaling iyon, tumingin si Elysian Moon kay Hansen. Mukhang walang emosyon siya, at napakaseryoso. Parang kontrolado niya ang lahat. Nang makita niya si Hansen na ganoon, isang komplikadong pakiramdam ang bumalot sa kanya. Nakaramdam siya ng ligtas sa kanyang puso. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Talaga bang makakalabas tayo dito? Tumingin si Elysian Moon sa mukha ni Hansen at nag-isip. Kabanata 1473. Ang fitness ni Hansen ay hindi masama kaysa sa mga Minotaur.
Ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura upang subaybayan ang bawat galaw ng Minotaur sa kanyang isipan. Ang bawat posibleng paraan na maaari nilang ilipat at ang bawat kasunod na kalkulasyon ay nasa kanyang utak. At pagkatapos na maisugawin ng kanyang isipan ang daan-daang mga track at paraan na maaari niyang sundan, nakahanap siya ng isa na magdadala sa kanya ng ligtas. Sa likod ni Hansen, ang halimaw ay natapos na tumakbo sa karamihan ng mga Minotaur. Gayunpaman, hindi ito gaanong maingat tulad ng ginawa niya at sumugod at tinapakan ang daan. Ilang Minotaur ang lumipad. Agad na naging maliwanag na ang shell at lakas ng nilalang ay lumampas sa mga Minotaur. Ang legion ng mga Minotaur na may mabibigat na sandata ay naging kaguluhan pagkatapos noon. Agad nilang nakilala ang hayop na isang mas malaking banta sa kanila kaysa kay Hansen, kaya lahat sila ay nagtuon ng pansin dito. Ang halimaw ay malupit at nagsimulang tumapak sa paligid ng karamihan, dinudurog at binubugbog ang mga Minotaur. Nakaligtas si Hansen sa Legion habang ang gulo ay naging pangit, sumugod sa kagubatan, malaya mula sa mga tagapagtugis ng isang beses pa. Hindi alam ni Hansen kung may lugar na talagang ligtas upang magpahinga, ngunit pumili siya ng isang lugar na tila walang makabuluhang mga lakas ng buhay. Ang Geno Core Battleground ay walang siklo ng araw o gabi. Ang pulang buwan ay nakasabit sa langit kung saan ito palaging naroroon. Hindi ito gumalaw mula nang makarating siya doon. Ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay isang kagubatan ng kawayan. Ang kagubatan ay madilim na berde, ngunit sa ilalim ng nakakatakot na pulang buwan, mukhang madilim na pula. Ang kulay ay nagparamdam sa lugar na medyo miserable. Walang panganib dito, kaya magpahinga tayo. Ibinaba ni Hansen si Elysian Moon at umupo sa lupa. Naubos na ni Hansen ang karamihan sa kanyang lakas sa pagtakas. Ang kanyang katawan ay hindi nasugatan, ngunit medyo pagod na siya. Dahil walang tila panganib sa malapit, ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra upang magpahinga at maghanda para sa susunod na laban. Pinanood ni Elysian Moon siyang magpahinga. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay komplikado, at hindi lubos na malinaw kung ano ang iniisip niya. Habang umiihip ang hangin, nag-ingay ito sa pag-indayog ng kawayan. Tumayo siya, tumingin sa paligid, at sinubukang isipin kung nasaan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagmukhang masaya si Elysian Moon. Alam ko kung nasaan tayo. Nakarating ka na ba dito dati? Tanong sa kanya ni Hansen, nagulat. Umiling siya, hindi, ito ang unang pagkakataon na nakarating ako sa Geno Battleground. Hindi pa ako nakakapunta dito dati, ngunit narinig ko na ang iba mula sa Elysium ay nag-uusap tungkol sa lugar na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang Firetail Bamboo Forest. Firetail Bamboo Forest. Mapanganib ba ang lugar na ito? Wala ni isang ideya si Hansen kung ano ang lugar na ito, ngunit mas interesado siya sa pag-alam kung ligtas ba ito o hindi. Mahirap sabihin. Ang nakakatakot na nilalang ay maaaring pumasok sa Geno Battleground mula sa kahit saan, ngunit walang malalakas na Geno Battle Soul sa paligid. Alam kong ang kagubatan ng kawayan na ito ay may Geno tablet sa isang lugar. Kung hindi pa ito nakuha, maaari nating gamitin ito upang bumalik. Parang excited na excited si Elysian Moon. Gusto mong bumalik? Tanong ni Hansen, nakatingin sa kanya ng kakaiba. Naisip ni Hansen na hindi siya aalis bago ma-level up ang kanyang Geno Core hanggang sa Super Class. Nagbuntong hininga si Elysian Moon. Sa tingin mo ba gusto kong pumunta dito? May nagpilit sa akin dito, ayaw akong mabuhay. Mas gugustuhin kong mag-level up ng dahan-dahan sa aking sarili. Nasa loob ka ng bato. Walang sino man ang makakapagpilit sa iyo na lumabas, nagtaka si Hansen. Umiling si Elysian Moon. Ang Avoid Worldstone ay marahil imposible na sirain, ngunit ito ay isang bagay lamang. Makakahanap sila ng paraan upang harapin ako sa kalaunan. Patuloy silang gagawa hanggang sa makalabas ako dito. Sino ang iyong kaaway? Si Gu Qingcheng ba? Tanong ni Hansen. Umiling si Elysian Moon, ngunit tila gustong baguhin ang paksa. Tumingin siya sa paligid at sinabi, mula sa aking nakikita, kailangan nating dumaan sa kagubatan ng kawayan upang mahanap ang Geno Core Tablet. Mahina ang katawan mo. Bakit hindi ka magpahinga at magpahinga dito ng ilang araw? Sabi ni Hansen. Ayos lang. Malaki ang Firetail Bamboo Forest at malamang na aabutin kami ng 10 araw para makalabas dito. Mas magiging maayos na ang mga sugat ko sa panahong iyon. Kung maswerte tayo, makakahanap tayo ng Firetail Geno Battle Souls ng Firetail Bamboo Forest. Mga gintong Battle Soul ang mga ito, kaya kahit ikaw ay madaling makakahuli sa kanila. Parang naunawaan ni Elysian Moon ang lawak ng kapangyarihan ni Hansen. Sige, sana lang ay hindi tayo makakasalubong ng mga nilalang na pumapasok sa pamamagitan ng dito.
Tumawag si Hansen ng kanyang kabayo at magkasama silang sumakay ng mas malalim sa kagubatan. Ang Geno Battleground ay talagang naiiba. May mga halaman, ngunit bukod sa Geno Battle Souls at mga nilalang na pumapasok, wala nang ibang pangangaso. Walang mga katutubong nilalang. Ang katahimikan ay nakakabahala. Ang mundo ay parang patay. Tuwang-tuwa si Hansen na nailigtas niya siya. Kung nag-iisa siyang nanatili doon, matatapos siyang tumakbo-takbo na parang walang ulo. Dahil kasama niya siya, may kasama siyang makausap. Hindi bababasa, hindi magiging masyadong miserable at nakakadismaya ang mga bagay. Firetail Geno Battle Beast Soul. Biglang sabi ni Elysian Moon pagkatapos ng kalahating araw. Tumingin si Hansen kung saan siya nakaturo, at sa kagubatan, may paru-paro na nakapatong sa ilang kawayan. Ito ay nag-aapoy. Ang apoy ay nag-aapoy ng asul, at sa ilalim ng pulang liwanag na naliligo sa kapaligiran, talagang namumukod tangi ito. Ang mga firetail ay may kapangyarihan sa apoy, at makakapagpaputok sila ng napakainit na apoy. Gamit ang depensa ng iyong payong, gayunpaman, ang apoy ay hindi dapat maging masyadong nakakabahala, paliwanag ni Elysian Moon. Tumango si Hansen. Itinaas niya ang kanyang bulwark umbrella at nilapitan ang firetail butterfly. Nang makita nito si Hansen na papalapit, humihip ito ng isang pag-agos ng apoy patungo sa kanya. Binuksan ni Hansen ang payong at hinarang ang asul na apoy na papunta sa kanya. Pagkatapos, isinara niya ang payong at inihampas ito sa nilalang na parang espada. Ang asul na apoy ay napatay at namatay ang firetail butterfly. Isang gintong liwanag ang lumipad palabas, at gamit ang kanyang cruel bottle, nahuli ito ni Hansen sa loob. Sinabi ni Elysian Moon kay Hansen na tinatawag itong core light. Ang liwanag na iyon ay ginto, na nangangahulugang ito ay isang gintong klase na nilalang. Kung sumipsip ka ng 100 mga ito, maaari mong gawing ginto ang isang pilak na Geno core. Kung ito ay isang gintong Geno core, ang mga gintong core light ay walang silbi. Sa ganitong kalagayan, kakailanganin mo ang mga hiyas na core light upang mag-level up. Hindi pa nagpasya si Hansen kung gusto niyang i-level up ang kanyang bulwark umbrella, kaya hinawakan niya ang core light para magawa niya ang desisyon sa ibang pagkakataon. Kabanata 1474. Marahil ay nagkaroon ng swerte si Hansen, ngunit pagkatapos pumasok sa Firetail Bamboo Forest, walang tunay na panganib. Nakakita sila ng ilang firetail butterfly sa daan, ngunit hindi sila nagdulot ng malaking banta. Sa loob ng susunod na 2 araw, nagawa ni Hansen na mangolekta ng 19 na gintong core light. Mayroon si Elysian Moon ng isang hiyas na Geno core, kaya ang mga gintong core light na iyon ay walang silbi para sa kanya. Dahil dito, nakolekta ni Hansen ang lahat ng mga ito. Gayunpaman, isang bagay na hindi maintindihan ni Hansen ay ang pagkakaroon ng hiyas na Geno core ni Elysian Moon. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang mangolekta ng mga super core light upang i-level up ito. Ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan, paano niya magagawang talunin ang isang super Geno Battle Soul, isang hari ng espiritu, o anumang super nilalang para sa bagay na iyon? Kung hindi niya sila mapatay, talagang walang saysay para sa kanya na pumasok sa Geno Battleground. Habang nalilito si Hansen, hindi niya ito tinanong. Ito ay isang personal na bagay sa kanya, at nagpasya siyang ayaw niyang maging mausisa. Kung maswerte sila, makakalabas sila sa kagubatan ng kawayan at aalis sa pamamagitan ng isang Geno core tablet. Hindi na mahalaga sa puntong iyon. Pareho silang naglakbay sa kagubatan ng kawayan, hanggang sa bigla silang nakarinig ng mga yapak. May mabilis na papalapit, hindi masyadong siksik ang kagubatan ng kawayan, kaya wala silang matatagwan. Nangangahulugan din ito na nakikita ni Hansen kung ano ang paparating. Ito ay isang tao, isa na nakilala ni Hansen. At tinawag niya, matandang Zuo, bakit ka narito? Si Zuo Donglei, isa sa mga orihinal na miyembro ng Demigod Association. Hindi inaasahan ni Hansen na makapasok ang lalaki sa Geno Battleground. Hansen, bakit ka narito? Nagulat si Zuo Donglei nang makita si Hansen. Lumapit siya sa kanila ng mas mabilis. Pareho silang nag-usap, at sa pamamagitan nito, natuto si Hansen ng kaunti. Si Zuo Donglei ay hindi maswerte. Siya ay isang demi-Diyos na may hiyas na Geno core, at malawak na itinuturing na pinakamahusay sa lahat ng tao. Nakakita siya ng isang abandonadong silungan na walang tao doon. Sinuri niya ito, at kalaunan ay napansin na may isang access point sa imbakan ng Geno core. Bilang resulta, nagpasya siyang manatili doon. Ngunit nang gamitin ni Zuo Donglei ang Geno core storage, hindi siya natapos sa harap ng Rockman. Sa halip, natapos siya dito. Medyo malakas si Zuo Donglei. Nagawa na niyang patayin ang ilang Geno Battle Souls, ngunit ang mga mababang antas na Geno core light ay walang silbi para sa kanya.
Sa kalaunan ay sinalakay siya ng isang mas malaking nilalang na nagudyok sa kanya na tumakas. Pagkatapos makatakas, naglakad-lakad siya sa landas ni Hansen. Kaya, ako iyon. Hansen, bakit ka narito? Tanong ni Zuo Donglei. Hindi alam ni Hansen kung paano ipaliwanag ng maikli, kaya sinabi niya, may nagpilit sa akin. Isang mas malupit na kapalaran, sa palagay ko. Ngumiti ng mapait si Zuo Donglei. Tanso lang ang iyong Geno Core, di ba? Mapanganib ang lugar na ito para sa iyo. Bakit hindi ka sumunod sa akin? Umiling si Hansen. Hindi. Ikaw ang sumunod sa akin. Alam ko ang daan palabas dito. Kailangan lang nating mahanap ang Geno Core tablet. Nagpatuloy si Hansen sa pagkukwento kay Zuo Donglei tungkol sa kanya at kay Elysian Moon. Mukhang masaya si Zuo Donglei nang marinig ito, at sinabi niya, napakaganda nito. Sa palagay ko ay susundan kita, kung gayon. Pinayagan ni Hansen si Elysian Moon na manguna. Sumunod sina Zuo Donglei at Hansen sa likuran, nag-uusap ng marami. Sinabi ni Zuo Donglei kay Hansen na nais niyang gawin siyang estudyante, ngunit ang posibilidad na mangyari iyon ay hindi kailanman naganap, sa ilang kadahilanan. Nang oras na para magpahinga, hiniling ni Zuo Donglei na maghintay sila ng kaunti. Pagkatapos, tumawag siya ng isang palasyo ng bato. Ngumiti siya at sinabi, ito ang aking Geno Core, Purple Manor. Maaari kang matulog dito nang walang takot na atakihin. Napakaganda ng iyong Geno Core. Parang isang mansyon na maaari mong ilagay sa iyong bulsa, isa tulad ng mga mayayaman na snob. Pinagtatawanan ito ni Hansen. Nagbuntong hininga si Zuo Donglei at sinabi, marami pang iba kaysa doon. Ang problema lang ay hindi naiintindihan ng mga tao. Ituturo ko sana sa iyo ang Purple Manor Sutra kahit na. Nakakahiya na hindi iyon naganap. Sinundan siya ni Hansen papasok sa Purple Manor. Sa loob nito, may isang estatwa ng bato at isang malaking lilang kampana. Ang aking Purple Manor Sutra ay hindi kailanman na-master, kaya ang manor ay mukhang medyo mura. Ngunit mahusay ang depensa nito. At higit pa rito, nakatago tayo. Ang kampana ay parang alarma din. Magriring ito kung may masamang mangyari sa ating daan. Dapat kayong matulog ng kaunti, sabi ni Zuo Donglei. Hindi nagatubiling gawin iyon si Hansen, kaya pumunta siya sa isang sulok at nagpahinga sa bato. Medyo abala si Hansen sa nakaraang ilang araw, at ngayon ay may pagkakataon siyang matulog ng walang pag-aalala. Nagawa niyang matulog ng walang patid doon. Kahit ang pag-ingay ng kawayan ay hindi nakagambala sa kanya. Nang magising siya, nakaramdam siya ng lakas. Pagkatapos bumangon, nalaman niyang patuloy na ginagawa ni Elysian Moon ang kanyang proseso ng pagpapagaling at mahimbing pa ring natutulog si Zuo Donglei. Naglakad si Hansen sa pasilyo at sinubukang buksan ang pinto, ngunit walang nangyari. Parang si Zuo Donglei lang ang makakagawa noon. Nang itulak ni Hansen ang pinto, nagising si Zuo Donglei at ngumiti. Bakit hindi ka nagtulog ng mas matagal? Hindi ka magkakaroon ng maraming pagkakataon na matulog ng ganito habang patuloy tayong naglalakbay. Nagising ba kita? Paumanhin na tanong ni Hansen. Hindi, nakahinga na ako ng lubusan. Huwag mong hayaang lokohin ka ng aking edad, aktibo pa rin ako tulad ng isang batang USA. Nagpatuloy si Zuo Donglei sa pagbubukas ng pinto habang nagsasalita siya. Tumingin siya sa labas at pagkatapos gawin iyon, nagbago ang kanyang mukha. Mabilis niyang isinara muli ang mga pinto. Narinig ni Hansen ang isang bagay na tumatama sa pinto, sinusubukang makapasok. Kahit na binuksan lang ni Zuo Donglei ang pinto ng isang segundo, nakita ni Hansen kung ano ang nasa labas. Ang mga magagandang firetail butterflies iyon. Nagpapahinga sila sa kawayan sa labas, kumikinang sa kanilang magandang asul na apoy. Nang buksan ni Zuo Donglei ang pinto, na-alerto niya sila. At ngayon, parang mga snowflake, bumababa sila sa pinto. Sa kabutihang palad, mabilis niyang naisara ang pinto. Kung hindi, sumugod sana sila papasok na parang bagyo. Ayos lang. Ang mga paru-paro na iyon ay parang mga nilalang na multisayon. Hindi nila masisira ang Purple Manor, kaya dapat tayong ligtas. Ngumiti si Zuo Donglei. Ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon, ang malaking pinto ng Purple Manor ay nagsimulang matunaw na parang natunaw na lava. Isang butas ang nabuo sa pinto, na kumalat at lumaki. Pagkatapos, pumasok ang magagandang asul na apoy. Kabanata 1475. Sa pamamagitan ng butas na nasunog sa pinto, makikita mo ang isang magandang asul na apoy na paru-paro na isang firetail Geno Battle Soul. Ngunit ang asul na apoy na paru-paro na ito ay naiiba sa mga nakaharap na ni Hansen dati. Ang mga nakita ni Hansen noong nakaraang araw ay medyo mas malaki lang kaysa sa karaniwang kamay ng tao. Ang isang ito, na nakabuka ang mga pakpak, ay 1 metro ang lapad.
Ang asul na apoy na dala nito ay sumasayaw sa kakaibang mga simbolo, hindi katulad ng ordinaryong Firetail Geno Battle Souls. Tanga! Ang Geno Battle Soul na ito ay medyo kakaiba. Natunaw nito ang pinto ng aking Gemstone Purple Manor. Mag-ingat ka, ilalagay ko na ito. Natakot si Zuo Donglei na kung patuloy na susunugin ng nilalang ang manor, matutunaw ang lahat. Kaya, ibinalik niya ito sa ngayon. Nawala na ang Purple Manor, at nang mawala ito, nakita na nila ang pagtitipon ng Firetail Butterfly sa labas. Imposible na sabihin kung gaano karami ang naroon, ngunit ang kawin ng mga paro-paro ay nagliliparan sa paligid ng malaki. Ang mga Geno Battle Souls ay hindi tunay na mga nilalang na nabubuhay, at dahil dito, hindi masusukat ni Hansen ang kanilang tunay na lakas sa pamamagitan ng kanyang Dangshan Aura. Ngunit ang higanting paru-paro ay malinaw na mas malakas kaysa sa isang karaniwan, at kung kailangan niyang hulaan, ilalagay ni Hansen ang lakas nito na hindi mas mahina kaysa sa isang uri ng hiyas. Ang mga Firetail Butterflies ay papunta na kay Hansen, at alam ng tatlo na kailangan nilang lumaban. Upang harapin ang kanilang nag-aapoy na galit, ang unang ginawa ni Hansen ay ang pagbukas ng kanyang Bulwark Umbrella. Ang mga Firetail Butterflies ay tinamaan ng payong at sumabog sila sa isang maliwanag na usok ng mga gintong core light. Siyempre, wala nang oras si Hansen upang kolektahin ang lahat ng mga ito sa ngayon. Parami ng parami ang mga paru-paro na papunta sa kanya. At lalo na totoo iyon sa Firetail Butterfly King. Parang isang buhay na asul na apoy, at pinili niya si Hansen bilang kanyang target. Masyadong mabilis ang Butterfly King. Hindi pa nakabawi ng lakas si Hansen pagkatapos tamaan ng tatlong paru-paro. Hindi niya mahayla at maiiwasan, kaya itinaas niya ang Bulwark Umbrella upang ipagtanggol laban sa pagtama ng Butterfly King. Pang! May malaking pagsabog at naramdaman ni Hansen ang nakamamanghang lakas na tumama sa kanyang payong. Siya at ang payong ay ipinadpad sa hangin, at sa itaas ng payong ay isang nakakapangit na marka ng paso. Ito ay nasa Syra na. Nako! Hindi ako sigurado kung ang lalaking ito ay isang hiyas na Battle Soul, maaaring ito ay isang Super Battle Soul. Nagulat si Hansen. Para mas lumala ang mga bagay, nakatuon sa kanya ang Butterfly King. Lumaban sina Zuo Donglei at Elysian Moon sa gitna ng bagyo ng mga paro-paro. Ngunit nakikipaglaban sila sa mga gintong Battle Souls, ang uri na hindi man lang makakasakit sa kanila. Pagkatapos nilang talunin ang isang kuta ng mga nagliliparang kaaway, mga gintong core light ang nahulog sa lahat ng dako. Naiwasan ni Hansen ang pangalawang pag-atake ng Butterfly King, ngunit hindi niya maiiwasan ang susunod. Nang ilapat muli ng Butterfly King ang mga pakpak nito, agad itong bumalik sa kanya, handa nang umatake. Pang! Ginamit ni Hansen ang kanyang Bulwark Umbrella upang harangan muli ang pagtama. Ipinadpad siya sa kagubatan ng isang beses pa, habang ang kamay na nakahawak sa payong ay nagsimulang dumyugo. Ang ibabaw ng payong ay itim na may mga marka ng paso. Ang lalaking ito ay tiyak na isang nilalang na superclass. Alam ni Hansen na ang bilis at lakas ng paro-paro ay lumampas sa isang klase ng hiyas. Kung ito ay isang hayop na klase ng hiyas, tiyak na makakayanan ng kanyang sariling katawan ang apoy. At ang payong ay hindi magdurusa ng labis. Nakikita ang Butterfly King na papalapit, alam ni Hansen na hindi rin niya maiiwasan ang pag-atake na ito. Sumigaw si Zuo Donglei at tumawag ng palasyo ng bato mula sa kawalan, at nahulog ito sa ibabaw ng Butterfly King at nakulong ito. Tumakas! Sigaw ni Zuo Donglei pagkatapos matrap ang Butterfly King. Ang mukha niya ay mukhang kakilakilabot. Lumingon si Hansen upang lumipad. Ngunit pagkatapos makakuha ng distansya na 100 metro, isang sariwang asul na liwanag ay sumisikat na mula sa likuran. Lumingon siya at nakita niyang nag-shoot ng isang asul na multo sa bubong ng manor, na nasunog. Lumilipad palabas ang paru-paro, handa nang ipagpatuloy ang paghabol kay Hansen. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa kanyang pagtakbo sa kagubatan ng kawayan, ngunit hindi sapat ang kanyang bilis. Ang asul na katawan ng Butterfly King ay kumikislap na direkta sa likuran ni Hansen, na madaling nakasabay. Meowth! Kunin mo siya! Hindi maiiwasan ni Hansen, kaya kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumawag ng Meowth, at pinag-alaga ng alagang hayop ang galit ng paru-paro. Maraming patak ng tubig ang nasipsip ni Meowth mula sa itim na kristal, at dahil sa pagkain ng napakaraming mataas na klase na karne, tiyak na karapat-dapat itong manirahan sa Fourth God Sanctuary. Medyo lumaki na ito ng maayos. Gayunpaman, medyo mahina ito, at wala itong kapansin-pansing kapangyarihan. Ang lakas nito ay maihahambing sa isang ordinaryong demi-Diyos na walang Geno Core. Pinananatili at tinatrato ni Hansen si Meowth bilang isang alagang hayop, at kahit na tinawag niya ito, ayaw niyang mamatay ito.
Gayunpaman, wala nang ibang alagang hayop na kaluluwa si Hansen, at ang super alagang sandata na mayroon siya ay magagamit lamang ng isang alagang hayop na kaluluwa. Para sa kadahilanang ito, kailangan niyang humingi ng tulong kay Meowth. Nang maisaaktibo ni Meowth ang battle mode, nagkaroon ito ng anyo ng isang itim na tigre. Kahit na mukhang mas malaki ito kaysa sa paru-paro, ang lakas nito ay magiging mas masahol pa. Nang matawag si Meowth, tinawag ni Hansen ang kaluluwa ng hayop ng Red Crystal Cricket para dito. Nang may equip, nagsuot ito kay Meowth ng ruby armor at nagparamdam sa alagang hayop na parang isang pulang tigre. Pang! Tumama ang Firetail Butterfly King kay Meowth na nagpaputok nito palayo. Ngunit ang nasa himpapawid na Meowth ay nakababa ng may matatag na paglapag, at nang makarating ito sa lupa, mabilis itong tumalon patungo sa Butterfly King. Masaya si Hansen. Kahit na may kaunting lakas lang si Meowth, nagawa nitong tiisin ang direktang pagtama mula sa Butterfly King at lumabas ng walang anumang problema. Lahat ito ay salamat sa alagang hayop na kaluluwa na iyon. Nag-aalala si Hansen na ang katawan ni Meowth ay magiging masyadong mahina upang tiisin ang pagtama mula sa Butterfly King kahit na may super alagang sandata. Nakikita ang tagumpay nito, nakahinga ng maluwag si Hansen. Tumalon si Meowth patungo sa Butterfly King na tila nagalit sa nilalang. Ang paru-paro ay lumipad upang salubungin si Meowth, ang mga asul na apoy nito ay nag-aapoy na parang araw. Boom! Ang asul na apoy ay sumabog na parang bulkan na nagpaputok kay Meowth ng mas mataas sa langit. At muli, sa pagbaba nito, ang alagang hayop ay mukhang perpekto. Sa bilis at pagmamadali, nagawa nitong tumalon pabalik sa Butterfly King. Patuloy na nakatuon ang Butterfly King kay Meowth, ngunit si Meowth ay may super alagang sandata. Ang ruby armor ay tila maayos din, walang mga marka ng paso o palatandaan ng pagkasira. Malakas iyon. Masyadong malakas. Napakasaya ni Hansen. Nagulat din sina Zuo Donglei at Elysian Moon nang makita ito. Kahit ang Purple Manor ni Zuo Donglei ay nasunog. At alam nilang ang Butterfly King ay dapat na super class. Para sa alagang hayop na kaluluwa ni Hansen na makatiis sa mga pag-atake ng Firetail Butterfly King, hindi nila maiwasang magtaka kung anong antas na maaaring si Meowth. Hindi ito mukhang isang nilalang na superclass dahil ang bilis at lakas nito ay napakababa. Sa kabilang banda, ang depensa nito ay nakakagulat na mataas. Kabanata 1476, tiningnan ni Hansen ang nangyayari ng ilang sandali at pagkatapos ay tumigil, lumingon upang tumakbo ng diretso sa kawan ng mga paru-paro. Kinolekta niya ang lahat ng core light mula sa mga nahulog na paru-paro at pinatay ang ilang higit pa sa kanyang pagdaan. Magaganda ang mga ito, at kailangan ni Hansen ang mga ito upang mapabilis ang kanyang 4 na sariling Geno Core sa gintong klase. Sumigaw ang Butterfly King, iniwan si Meowth upang ibalik ang focus nito kay Hansen, ngunit masyadong mabagal si Meowth upang maabutin ito at makuha muli ang atensyon nito. Tinawag pabalik ni Hansen si Meowth gamit ang isang Death-Summon, pagkatapos ay muling tinawag ito, itinapon ito pabalik sa Butterfly King na papalapit na. Isang pagsabog ang narinig pagkatapos, habang si Meowth ay ipinadpad palayo ng pag-atake ng Butterfly King. Muling nakatuon ang Butterfly King kay Hansen, nais na atakihin siya. Gamit ang trick ng Meowth, nagawa niyang mapanatili ang kanyang buhay, ngunit ang patuloy na pagtawag sa alagang hayop ay pumihil sa kanya na mangolekta ng lahat ng core light na gusto niya. Natanto ng Butterfly King ang kawalan nito ng kakayahang tamaan si Hansen ngayon, at matalino, binago nito ang mga target. Pumunta ito ng diretso kay Elysian Moon na ang pinakamahina sa tatlo. Mas malakas sana si Elysian Moon kaysa kay Zuo Donglei sa anumang ibang araw, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa lubos na nakakabawi mula sa mga pinsalang natamo niya. Nagawa niyang iwasan ang unang pag-atake ng Butterfly King, ngunit hindi ang pangalawa. Pang! Itinapon muli ni Hansen si Meowth, hinayaan itong tamaan ang Butterfly King upang maabsorb ang pagsabog ng pinsala. Gayunpaman, ang shockwave ay sapat pa rin upang ilipad si Elysian Moon ng 10 metro. Magpatuloy na kayo, aasikasuhin ko siya, sabi ni Hansen kay Zuo Donglei at Elysian Moon. Alam ni na Zuo Donglei at Elysian Moon, nakakabangon lang, na walang silbi sila na naroon. Natanto nilang mas mabigat sila kaysa sa tulong para kay Hansen, kaya tumakbo sila. Hintayin ka namin malapit sa Geno Core tablet. Kapag sumunod ka sa amin, tandaan na huwag masyadong lumapit. Sigaw ni Elysian Moon. Huwag kang mag-alala, darating ako mamaya, sagot ni Hansen. Kinuha niya si Meowth at itinapon ito sa Butterfly King na humahabol muli kay Elysian Moon. Pagkatapos harangan ng Butterfly King sa pagkakataong ito, nagawang mawala sa paningin sina Elysian Moon at Zuo Donglei.
Ilang paru-paro ang sumunod sa kanila, ngunit mga ordinaryo lamang ang mga ito at hindi gaanong nakakabahala. Pagkatapos nilang mawala, ibinuhos ng Butterfly King ang lahat ng galit nito kay Hansen at kay Hansen lamang. Sa kabutihang palad, nagawang magpatuloy si Meowth bilang Mittshield ni Hansen. Hindi siya natakot o nalulungkot sa paggamit sa kanya sa paraang ginagawa niya. Habang nagpapatuloy si Hansen sa ganitong paraan, ginamit niya ang kanyang payong upang patayin ang anumang mas maliit na paru-paro na nasa paligid. Gayunpaman, wala nang oras si Hansen upang kolektahin ang mga core light sa Cruel Bottle. Ang gintong core light ay direktang nasisipsip ng payong na lubos na nagpapataas ng lakas nito. Nakita ni Hansen na medyo nakakatawa ang lahat. Habang ang Butterfly King ay malakas pa rin, tila humuupa ang mga apoy nito pagkatapos ng paulit-ulit na pag-atake kay Meowth. Kahit na ang pagkakaiba ay maliit, tiyak na hindi ito isang pagkakamali. Humingi na ang Butterfly King. Pagkatapos ng mahabang paghaharap, naramdaman ni Hansen na nawawalan ito ng lakas. Marahil ay magkakaroon ako ng pagkakataon na patayin ang Butterfly King. Medyo nasasabik si Hansen tungkol sa posibilidad na ito, kaya patuloy niyang ginamit si Meowth bilang isang distraction para sa Butterfly King habang naglalakad-lakad siya sa pagpatay sa mga normal na paru-paro at pagkolekta ng kanilang mga core light. Hindi nagtagal at nasipsip ng Bulwark Umbrella ang 100 core light, at nang maabot nito ang bilang na iyon, nagsimulang masira ito. Dahil ang mga sariling Geno Core ay konektado sa kanyang katawan, at ang payong ay sumipsip ng napakaraming core light, naramdaman niyang lumalakas ang kanyang Dangshan Sutra. Iyon din ay malapit ng mag-level up. Alam ni Hansen na kung mag-level up ang kanyang Dangshan Sutra, ang kanyang payong ay magiging ginto. Ngunit ayaw ni Hansen iyon, kaya pinigilan niya ang kanyang Dangshan Sutra upang maiwasan itong mag-level up. Kakataas lang ng Bulwark Umbrella sa pilak, at hindi pa niya ito pinalakas ng 9 na beses. Magiging sayang ang pagpapatuloy ng hindi ginagawa iyon, kaya iyon ang dahilan kung bakit pinigilan niya ang Dangshan Sutra na mag-level up. Pagkatapos makakuha ng 100 gintong core light, tila walang silbi na makakuha pa dahil hindi na nito mapapalakas ang payong. Kaya, tinawag ni Hansen ang kanyang Crystal Core, at hinayaan itong direktang sumipsip ng mga gintong core light. Habang sumisipsip ito, naramdaman ni Hansen na lumalaki at nagiging mature ang kanyang Jadescan. Malapit na rin itong mag-level up, isang proseso na pinigilan din ni Hansen. Dahil napakaraming Firetail Butterflies, marami pa ring core light na hindi pa nasisipsip. Ngunit hindi nang ahas si Hansen na gamitin ang coin or real blood upang makuha ang mga ito. Tanso lang ang mga Geno Core nila ngayon, at kung sumipsip sila ng mga gintong core light, naisip ni Hansen na maaaring masyadong mabilis silang mag-level up, at hindi niya mapipigilan ang kanilang pag-unlad. Bigla, sumigaw muli ang Butterfly King. Lahat ng mas maliliit na paru-paro ay nagsimulang lumipad palayo, na sinundan ng hari mismo pagkatapos ng ilang sandali. Ang buong kawin ay tumakas sa kagubatan ng kawayan. Ngunit hindi handang hayaan itong tumakas si Hansen. Ito ay isang Super Geno Battle Soul, pagkatapos ng lahat, at hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong patayin ito. Hindi nag-aalala sa mga maliliit na paru-paro na nasa paligid din, dumiretso si Hansen sa hari. Ang Butterfly King ay nakikipaglaban kay Meowth ng ilang sandali, at kitang-kita na ito ay mas mahina ngayon. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga teknik ng Phoenix upang maabutin ito. Si Meowth ay naging isang buhay na kanyan, at habang hinahabol ni Hansen ang Butterfly King, madalas niyang itinatapon ang nakabaluti na pusa dito. Kung umiwas ang Butterfly King, bahagyang magpapabagal ito at bibigyan si Hansen ng pagkakataong maabutin ito. Kung hindi ito umiwas, tatamaan lang ito ni Meowth. Ang prosesong ito ay nag-udyok sa galit ng Butterfly King. Ang higanting paru-paro ay lumingon at sinubukang patayin muli si Hansen. Ngunit hindi ito lalabanan ni Hansen ng harapan. Sa halip, ginamit niya si Meowth upang unti-unting alisin ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ng buong araw ng ganito, halos tuluyang naubos ang kapangyarihan ng Butterfly King. Nagbigay si Hansen ng isang solong matatag na pagtama at pinasabog ito. Gayunpaman, pagkatapos sumabog ang katawan ng Firetail Butterfly King, hindi ito nagpakita ng core light na handa ng kunin. Sa halip, isang pulang liwanag ang nagtipon sa sarili sa isang ruby-like na kristal na matatag. Kinuha ito ni Hansen at nakarinig ng isang anunsyo. Nakuha ang Firetail Butterfly Geno Core. Isang Geno Core at hindi isang core light. Nagulat si Hansen dahil hindi niya inaasahan iyon. Pinagmasdan ni Hansen ang impormasyon ng Geno Core at agad na nalito. Firetail Butterfly? Super Geno Core? Nawawala. Ano ang ibig sabihin ng nawawala? Kumunat ang noo ni Hansen.
Ang mga Geno Core ay alinman sa nawasak o nasira, hindi pa siya nakakakita o nakarinig ng mga nawawalang Geno Core dati. Ang pinakakakaiba sa lahat ay hindi rin magagamit ni Hansen ang Firetail Butterfly Geno Core. Wala siyang ideya kung bakit. Gayunpaman, wala siyang oras upang siyasatin ito ngayon. Bumalik siya sa plano at nagsimulang maghanap kina Elysian Moon at Zuo Donglei. Pagkatapos ng kalahating araw ng paglalakbay, hindi niya sila makita. Naisip ni Hansen na maaaring masyadong malayo ang kanyang paglalakad habang nakikipaglaban sa Butterfly King. Marahil ay papunta siya sa parehong direksyon, sa pamamagitan lamang ng ibang landas. Wala rin siyang ideya kung saan nagpunta ang lahat ng Firetail Butterflies. Wala na siyang nakita pagkatapos ng huling laban. 3 araw pagkatapos, nakarinig si Hansen ng ingay na nagmumula sa isang lugar na malalim sa kagubatan ng kawayan. Parang musika. Kabanata 1477. Pagkatapos marinig ang tunog na iyon, nagbago ang mukha ni Hansen. Hindi ito musika na tinugtog ng piano, ito ay ang tunog ng isang espada na nagpapaalala sa isa. Tumingin si Hansen sa direksyon kung saan nagmumula ang tunog at nakaramdam siya ng isang malakas na puwersa. Parang may nakikipaglaban doon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Hansen na itago ang kanyang presensya at palihim na pumunta doon upang makita kung sino ang nakikipaglaban. Ang labanan ay hindi kalayuan kay Hansen, at pagkatapos ng ilang milyang paglalakbay, nakita niya ang espada na gumagawa ng mga tunog na iyon. At higit pa rito, kilala ni Hansen ang may-ari ng sandata. Si Six Paths, na minsan niyang nakipaglaban sa imbakan ng Geno Core. Nakikipaglaban si Six Paths sa isang Peacock Geno Battle Soul. Hindi niya ginagamit ang Heart Sword sa pagkakataong ito. Habang hinahawakan niya ang kanyang talam, tumugtog ang musika mula sa espada na tila nakakasakit sa kanyang kalaban. Hindi man lang kailangang makipag-ugnayan ang espada sa Peacock, ngunit gayunpaman, sumisigaw ito sa sakit. Iyon ba ang Music Sword, marahil? Nagulat si Hansen nang makita ito. Ito ay isang Hyper Geno art na may elemento ng musika. Minsan sinubukan ni Hansen na matuto ng isang bagay na katulad nito, ngunit dahil sa kakulangan ng talento at agarang kasanayan, hindi siya nag-invest ng marami dito. Namangha si Hansen nang makita si Six Paths na gumagamit ng Music Sword. Gayunpaman, hindi nito pinilit na matuto ng parehong teknik. Ito ay isang bagay lamang na lubos niyang hinangaan ng makita. Ang dahilan kung bakit natuto si Hansen ng Heart Sword ay para sa layunin ng pagninilay. Ang pag-aaral ng Music Sword ay walang saysay. Kung gusto niya ng isang malakas na kasanayan, may mas magaganda pa siyang natural na magaling. Hindi niya kailangang habulin ang isang bagay na may elemento ng musika. Ang Peacock ay nahulog sa lupa dahil sa sakit, naririnig ang awit ng Music Sword. Pagkatapos, sumulong si Six Paths at pinutol ang ulo nito. Namatay ang Peacock Geno Battle Soul. Ang pinakanakagulat kay Hansen ay ang hindi pag-iwan ng Peacock ng Core Light. Sa halip, nag-iwan ito ng isang berdeng Geno Core. Kinuha ni Six Paths ang Geno Core, tumingin sa direksyon kung saan nagtatago si Hansen, at sinabi, dahil narito ka, bakit hindi ka lumapit at bumati? Nagulat si Hansen. Ginamit na niya ang kanyang Dangshan Aura upang itago ang kanyang sarili, ngunit naramdaman pa rin ni Six Paths ang kanyang presensya. Nakita mo pa rin ako. Pinatay ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura at lumabas sa kakahuyan. Nang makita ni Six Paths si Hansen, nagulat siya. Nasa Geno Battleground ka. Alam mo na narito ako, bakit mo tinatanong? Kumunat ang noo ni Hansen. Ngumiti si Six Paths at sinabi, naramdaman kong nawala ang isang maliit na bahagi ng lugar na ito. Bilang resulta, pinaghihinalaan kong may nilalang na nagtatago. Hindi ko inaasahan na ikaw iyon. Ngayon alam na ni Hansen kung bakit siya na-expose. Hindi nakita ni Six Paths ang kanyang Dangshan Aura, ito ay isang kapintasan lamang ng kanyang paggamit ng Dangshan Aura. Ah, kaya pala. Tumingin si Hansen kay Six Paths pagkatapos, at nagtanong, narito ka ba upang i-level up ang iyong Geno Core? Umiling si Six Paths at sinabi, kung gusto kong i-level up ang aking Geno Core, hindi ko sana sinira ang aking huling isa. I-level up ko ang bago, hakbang-hakbang. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Kung gayon, ano ang ginagawa mo dito? Nagmukhang nalilito si Hansen. Nagmukhang nalilito rin si Six Paths. Hindi ka ba pumunta dito dahil sa God Geno Core? Narito ka ba upang i-level up ang iyong Geno Core? May itinago sa akin si Elysian Moon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat upang patayin ang isang Super Geno Battle Soul, kaya paano niya inaasahang mag-level up? Hindi ko nga alam na mayroon palang God Geno Core, ngunit pinaghihinalaan kung ito ang talagang hinahanap niya dito. Narinig ni Hansen ang sinabi ni Six Paths, at medyo naunawaan. Ano ang God Geno Core?
Kumunat ang noo ni Hansen. Mukhang hindi mo alam, sabi ni Six Paths, at pagkatapos ay nagpaliwanag. Ang Geno Battleground ay walang mga super core light. Kung papatayin mo ang isang Super Geno Battle Soul, makakatanggap ka ng isang nawawalang Geno Core tulad ng natanggap lang ni Hansen. Hindi mo magagamit ang isang nawawalang Super Geno Core, ngunit ito ay isang susi upang makapasok sa God's Battleground. Walang sino mang walang nawawalang Geno Core ang makakapasok. Sa pangunahing battleground, posible na makakuha ng God Geno Core. Kapag pumasok ka sa God's Battleground, ginagawa mo iyon sa pamamagitan ng pagbisita sa isa sa mga Geno Core tablet na nakakalat sa iba't ibang lugar. Ganap na naiiba ito sa sinabi sa kanya ni Elysian Moon. Sinabi niya kay Hansen na dadalhin siya ng Geno Core tablet palabas sa lugar na ito, ngunit sa katunayan ay dadalhin sila sa kanyang gustong destinasyon, ang pangunahing battleground. Ang mga magagandang babae ay mga sinungaling. Gusto niyang pumunta sa tablet upang makapasok sa battleground. Ngunit nangangahulugan iyon na mayroon siyang nawawalang Geno Core, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Para saan ginagamit ang God Geno Core na ito? Tanong ni Hansen kay Six Paths. Ang God Geno Core ay ginagamit upang makatanggap ka ng pangalawang sariling Geno Core. Wala pa akong pangalawa dati, kaya narito ako upang subukang makatanggap ng isa pa, sabi ni Six Paths. Ikaw ay Emperor class, hindi ba mas madali para sa iyo na makakuha ng God Geno Core noon? Tanong ni Hansen dahil sa kanyang pagkalito. Umiling si Six Paths. Ang mga sariling Geno Core na lumalampas sa mga Geno Core na klase ng hiyas ay hindi makakapasok sa Geno Battleground. Isinilang akong isang emperador, at bilang resulta, hindi ako makapunta dito. Ngayon ang pangunahing battleground ay bukas sa akin, at gusto kong makakuha ng God Geno Core. Gusto kong magkaroon ng dalawang sariling Geno Core. Hindi interesado si Hansen na makakuha ng isa pa. Lahat ng nilalang ay may sariling mga espesyal na kakayahan at lumikha ng isang solong Geno Core, ngunit hindi ganoon si Hansen. Mayroon na siyang 4 na sariling Geno Core. Magiging walang saysay para sa kanya, kaya ang paghabol sa isang God Geno Core ay magiging isang walang kabuluhang pakikipagsapalaran. Dahil narito ka, dapat kang sumama sa akin sa pangunahing battleground. Hindi ka dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay, at dapat mo lang subukang kunin ang God Geno Core, inanyayahan ni Six Paths si Hansen na sumama. Hindi ako interesado na makakuha ng God Geno Core. Ngunit alam mo ba kung paano makalabas sa lugar na ito? Tanong ni Hansen. Kapag sarado na ang pangunahing battleground, maaari mong gamitin ang teleporter na pinasukan mo upang bumalik. Hindi mo ba alam iyon? Dapat alam mo na bago ka pumasok. Tumingin si Six Paths kay Hansen nang may pagtataka. Kinuwento ni Hansen ang kanyang kwento na nag-udyok kay Six Paths na kumunat ang noo. Niloko ka ba ni Elysian Moon? Narito siya para sa God Geno Core dahil mayroon na siyang nawawalang Geno Core. Iyon ang iniisip ko, oo. Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi. Huwag mo akong hayaang makita siya. Kung gagawin ko, walang nakakaalam kung ano ang maaaring gawin ko sa kanya. Ngumiti si Six Paths. Magiging mahirap siyang hanapin ngayon, ngunit dapat kang sumunod sa akin sa pangunahing battleground. Ipagpalagay na hindi pa siya patay, doon siya naroroon. Maraming mga super nilalang at mga tagapagmana ng mga emperador sa daan, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa iyo na gumaling. Kabanata 1478. Sinundan ni Hansen si Six Paths, hinahanap ang Geno Core tablet na magpapahintulot sa kanila na makapasok sa pangunahing battleground. Kung hindi niya matapos ang pagsubok sa pangunahing battleground, hindi siya makakaalis. Ang pananatili sa kahariang iyon, na may patuloy na panganib na makasalubong ang mga Super Geno Battle Souls, ay magiging mapanganib. Kaya sinundan niya si Six Paths, na isang emperador. Hindi niya kailangan ng mga Geno Core upang patayin ang mga kalaban na kanilang nakasalamuha. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Hansen ang tungkol sa Heart Sword. Pinanood ni Six Paths si Hansen na magpakita, pagkatapos ay pinayuhan siya sa maraming mga tip at trick na maaaring hindi niya napansin. Marami ang natutunan ni Hansen. Hindi rin masyadong mapaglihim si Six Paths tungkol dito. Handa pa siyang magbigay ng nakatagong impormasyon kay Hansen. Inaasahan ko ang isa pang labanan sa iyo. Kailangan mo pa ring maging mas malakas, bagaman. Nagsalita si Six Paths ng may katapatan. Gusto ko ring maging mas malakas. Ngunit hindi ko alam kung paano sumipsip ng life Geno essences ng mga super nilalang. Nakaramdam ng sama ng loob si Hansen dahil sa kawalan ng kakayahang ito. Sinabi ni Six Paths sa kanya, hindi mahirap sumipsip ng life Geno essences, kailangan mo lang patunayan ang iyong sarili sa kanila. Kailangan mo pa ring maging sapat na malakas upang masipsip ang mga ito.
Ibig mong sabihin, mayroon silang sariling mga pag-iisip at kalooban. Nagulat si Hansen. Tumango si Six Paths. Ang ebolusyon ng mga super nilalang ay naiiba sa atin. Pupunta sila sa Fifth Sanctuary at gagamit ng Life Geno Essences upang lumikha ng buhay. Bago sila pumunta, maaaring hindi pa nila kaya lumikha ng buhay, ngunit mayroon silang kamalayan. Ang pagpatay sa kanila ay hindi talaga pagpatay sa kanila, at hanggat umiiral ang kanilang Life Geno Essences, buhay pa rin sila sa ilang anyo. Kaya naman hindi ko sila masisipsip. Ngayon ay naintindihan na ni Hansen na mayroon silang kamalayan, kinilala niya rin kung paano nila naiwasan na maloko ng simulation ni Hansen ng kanilang lakas ng buhay. Tinanong ni Hansen si Six Paths kung paano makuha ang pag-aproba ng Life Geno Essences, ngunit sinabi sa kanya na ang bawat isa sa kanila ay may ibang paraan. Ang mga karanasan ni Six Paths sa kanila ay hindi makakatulong. Hinahanap ng dalawa ang tablet habang nag-uusap sila. Ngunit bago nila ito mahanap, ilang anino ang nagsimulang lumapit sa kanila. Ito ay isang maliit na koleksyon ng mga espiritu, at lahat sila ay mukhang makapangyarihan sa kanilang sariling karapatan. Hindi lahat sila ay Emperor class, ngunit lahat sila ay tiyak na mas malakas kaysa sa King class. Six Paths Emperor, hindi namin inaasahan na makita ka dito. Sasama ka ba sa amin? Nagulat ang ilang espiritu na makita siya doon, at ang pulang buhok na pinuno ng ilan ang lumapit upang magsalita. Gusto kong mapag-isa, malamig na sabi ni Six Paths. Kumunat ang noo ng espiritu, tumingin kay Hansen, at itinuro siya. Tinanong niya, kung gusto mong mapag-isa, sino iyon? Malamig na sabi ni Six Paths, siya ang aking kalaban. Kalaban. Nang sabihin ito ni Six Paths, lahat ng espiritu ay nagulat. Lahat sila ay lumingon upang tingnan si Hansen. Si Six Paths ay hindi katulad ng anumang ibang emperador na nakita nila dati. Nasa tuktok siya ng buong Fourth God Sanctuary. Maraming emperador ang hindi mag-iisip ng isang tao bilang kanilang kalaban. May isa pang tao lamang na tinukoy ni Six Paths sa ganitong paraan, at siya ang nakarating sa unang pwesto sa Super Geno Core Leaderboard. Maraming espiritu ang naniniwala na sinira ni Six Paths ang kanyang sariling Geno Core para sa isang bago na maaaring alisin ang mga depekto na tampok sa kanyang una, lahat para sa layunin ng pag-akyat sa ranggo upang talunin ang nasa prestihiyosong unang pwesto. Ang pagtukoy ni Six Paths sa isang tao bilang isang kalaban ay hindi kapani-paniwala. Gusto kong makita kung paano maituturing ang taong ito bilang isang kalaban. Lumapit ang pulang buhok na espiritu, tumawag ng sibat, at itinutok ito ng diretso kay Hansen. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ito ang Red Dragon Spear. Hansen. Hindi gusto ni Hansen ang mga walang kabuluhang laban. Naisip niyang sayang ang oras dahil wala silang partikular na pakinabang. Sinabi ni Hansen sa kanya ang kanyang pangalan, ngunit nang makipaglaban siya kay Six Paths sa imbakan ng Geno Core, ipinakita niya ang kanyang tunay na sarili habang nakasuot ng sandata. Bago si Six Paths, hindi na kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Wala nang ibang sinabi ang pulang buhok na espiritu. Gamit ang sibat na nakasandal, agad siyang sumugod kay Hansen. Ang sibat ay parang isang nakakalaso na dragon na pumuputol sa hangin. Habang sumusulong ito upang tamaan si Hansen, ang simpleng paggising ng mga hangin na tumakbo sa likuran nito ay sapat na upang mapunit ang lupa sa ibaba. Umatras si Six Paths at ngumiti. Umatras din ang ibang mga espiritu. Si Hansen lamang ang hindi. Hinugot niya si Taya at inihampas ito sa napunit na hangin. Ang kanyang makapangyarihang Taya ay pamunit sa sirang hangin at nagbanggaan sa papalapit na sibat. Wala ni Hansen o Red Dragon ang umatras dahil ang bawat banggaan ay sinalubong ng perpektong balanse. Sumigaw si Red Dragon at ang kanyang sibat ay nagsimulang lumiwanag at magningning na nagiging isang itim na dragon. Hawak ng espiritu ito na parang sibat at makakagawa ito ng draconic damage na mahirap ipagtanggol ng iba. Walang takot pa rin si Hansen. Kakaiba ang Geno Core ni Red Dragon, ngunit ito ay Gemstone class pa rin. Walang posibilidad na masaktan siya nito. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dunction Aura at nagsagawa ng Ghost Sword. Ito ay ang natutunan niya kay Elysian Moon at ang kanyang ginugol na oras sa pagbabago. Kahit na hindi pa ito perpekto, napakahusay pa rin ni Hansen sa teknik. Ginamit din ni Hansen ang kanyang Dunction Sutra at Heavenly Go, na ginagawang lubos na hindi mahuhulaan ang kanyang mga galaw habang ipinapakita ang mga kalaban. Hindi mahalaga kung gaano kakaiba ang mga pag-atake ni Red Dragon, alam ni Hansen kung ano ang darating at kailan. Di nagtagal ay napansin ni Red Dragon na kahit gaano kadalas niyang subukang baguhin at iling ang kanyang pagganap at kasanayan, si Hansen ay isang hakbang na nauuna sa kanya sa buong oras.
Kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, sigurado siyang tatamaan siya ng tao. Napaigtad si Red Dragon. Inuyog niya ang kanyang Black Dragon Spear at ibinalik ito. Hindi siya makakaatake ng ganoon, at dahil sa tumataas na lakas ni Hansen, nakita niya ang kanyang sarili na kayang ipagtanggol lamang. Lahat ng espiritu ay nagulat. Sigurado silang si Red Dragon ang pinakamalakas doon. Siya ay isang emperador, at ang Black Dragon Spear ay sumisira sa lahat ng nasa parehong antas at nasa ibaba. Walang umaasang mapapako siya sa isang sulok ng isang tao. Ibang-iba ang taong ito, kaya pala tinutukoy siya ni Six Paths bilang isang kalaban. Kakaiba ang kasanayan sa espada na ito. Hindi ko pa nakikitang inuulit ang kanyang mga galaw kahit na pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Nakakatakot ito, eksaktong nakikita niya kung ano ang inihahanda ni Red Dragon. Hindi mahalaga kung paano niya subukang umatake, ang tao ay handa na upang sirain ito. Anong uri ng kasanayan iyon? Kabanata 1479. Lahat ng mga espiritu ay nagulat, ngunit ang ekspresyon ni Six Paths ay nakatago. Pinuri niya si Hansen sa pamamagitan ng pagsasabi, ang espada na ito ay may kakanyahan ng espada ng langit. Mayroon lamang isang daang paghampas, at kailangan ni Red Dragon na ihulog ang kanyang Black Dragon Spear upang maiwasan na mawala ang kanyang mga kamay. Natamba si Red Dragon pabalik. Namutla siya at nagsabi, hindi nakakagulat na ito ang uri ng tao na ituturing ni Six Paths na isang kalaban. Hansenador, tatandaan ko ang pangalang iyon. Pagkatapos noon, umalis si Red Dragon at sinundan siya ng ibang mga espiritu mula sa likuran. Napakibit balikat lang si Hansen. Ayaw niyang maalala siya ng mga tao sa isang maput na paraan. Ang iyong kasanayan sa espada ay malakas, ngunit hindi ito perpekto. At kulang ito sa Heart Sword, sabi ni Six Paths kay Hansen. Wala itong Heart Sword, hindi. Hindi naman ito isang partikular na teknik, bagaman. Tumawa si Hansen. Ginamit ni Hansen ang Ghost Sword, ngunit mas ginamit niya ang Damshan Sutra at Heavenly Go sa laban. Ang core ng kanyang binagong teknik ay nakasalalay sa kanyang kakayahang husgahan at hulaan ang mga galaw ng kaaway, higit sa lahat. Ang kasanayan sa espada mismo ay hindi gaanong mahalaga. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Six Paths na ang pagpapakita ni Hansen ay kulang sa Heart Sword. Gayunpaman, hindi tumuon si Hansen sa pagiging komplikado ng mga kasanayan sa espada, kaya ang kritisismo ni Six Paths sa Heart Sword ay hindi mahalaga sa kanya. Sa daan, tinanong ni Six Paths si Hansen tungkol sa Ghost Sword. Sinagot ni Hansen ang emperador sa abot ng kanyang makakaya at hindi nagtago ng anumang bagay. Ang Damshan Sutra at Heavenly Go ay hindi mga kasanayan na madaling matutunan. Kung wala kang puso para dito, hindi mo matutunan ang mga ito. Kung mayroon kang talento, maaari mo itong ma-master, ngunit kung hindi mo naiintindihan kung ano ang nasa ilalim ng ibabaw, hindi ka makakakuha ng tunay na kasanayan. Nakakahiya na hindi ka nagsasanay ng mga kasanayan sa espada. Kung hindi, perpekto sana ito para sa iyo. Hindi mapigilan ni Six Paths ang kanyang sarili na purihin muli si Hansen. Sa daan, natututo ng marami si Six Paths tungkol sa mga kasanayan sa espada. Ipinakita rin niya ang marami sa kanyang sarili kay Hansen na marami ring natutunan. Ang mga kasanayan sa espada ni Six Paths ay lahat ay magkakahiwalay, at may 6 na magkakaibang mga ito. Ang Ghost Sword ay nagsasama ng mga piraso ng bawat kasanayan sa espada na umiiral, ngunit ang mga kasanayan sa espada ni Six Paths ay may posibilidad na lumampas sa espada na naghahadya sa kanila. Magkasama silang naglakad ng kalahating buwan, at wala pa ring nakitang bakas ni Zuo Donglei at Elysian Moon. Wala silang ideya kung saan sila nagpunta o kung nauna na ba sila at nakapasok sa pangunahing battleground. Ngunit sa wakas ay nakarating sila sa harap ng Geno Core Tablet. May ilang mga espiritu na nakatayo malapit dito, kasama na si Red Dragon. Narinig kong sinabi ni Red Dragon na narito ang Six Paths Emperor, kaya naghihintay ako dito para sa iyong pagdating. Isang gwapo, puting buhok na espiritu ang nagsabi kay Six Paths. Sino ka? Tanong ni Six Paths sa puting buhok na espiritu. Ang pangalan ko ay Shumi, anak ni Furnace Emperor, sagot ng puting buhok na espiritu. Ikaw ang anak ni Furnace, sabi ni Six Paths, nang hindi nagsasalita ng iba pa. Gayunpaman, hindi nagalit si Shumi. Magkaiba ang kanilang mga antas, at ang kanyang ama, si Furnace Emperor, ay minsang natalo kay Six Paths sa isang laban. Nais ni Shumi na maghayganti para sa kanyang ama, ngunit alam niyang hindi niya magagawa iyon ng walang Super Geno Core. Ikaw ba si Sky Sword Hansenador? Tiningnan ni Shumi pataas at pababa si Hansen, sinusuri siya. Oo, ako nga, pero ano ang Sky Sword na iyon? Itinaas at ibinaba ni Hansen ang kanyang mga balikat. Sinabi ni Shumi,
na may seryosong tono, dahil sinabi ni Six Paths Emperor na na-master mo ang iyong mga kasanayan sa espada, at nag-aral ako ng mga kasanayan sa espada, pinagpasyahan kong turuan ka sa landas ng espada ng langit. Hinugot ni Shumi ang kanyang espada, na mukhang kakaiba. Parang isang mahabang karayom, dahil manipis ito tulad ng isa. Pagkatapos ay hinugot ni Hansen ang taya. Hindi niya gusto ang mga walang kabuluhang laban, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng anumang kahinaan sa harap ng karamihang ito. Kung hindi, hindi siya makakakuha ng God Geno Core kapag pumasok siya sa pangunahing battleground. Hindi niya hinahangad ang isang God Geno Core, ngunit dahil narito siya, hindi siya magpapalampas sa mga magagandang bagay. Tumingin sina Red Dragon at ang ibang mga espirito kina Hansen at Shumi, naghihintay sa laban na magsisimula. Kahit na inamin ni Six Paths na si Hansen ang kanyang kalaban, malinaw na ang kapangyarihan ni Hansen ay hindi pa umaabot sa mga antas ng super class. At higit pa rito, tila hindi sila interesado na makipaglaban sa isa't isa. Si Six Paths ang nagtakda ng mga inaasahan sa talento ni Hansen. Hindi basta-basta anak ng emperador si Shumi. Ang kanyang ama ay si Furnace Emperor, at sikat din ang kanyang ina. Mayroon siyang mga gene ng dalawang emperador na automatikong nagpapaganda sa kanya kaysa sa kanyang dalawang magulang. Kapag naging super class siya, handa siyang hamanin mismo si Six Paths. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaanak ang kanyang mga magulang. Umaasa silang ang kanilang tagapagmana ay magiging pinakadakilang espiritu sa 4th God Sanctuary, at posibleng umakyat sa 5th Sanctuary. Hindi rin binaygo ni Shumi ang kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang talento at kapangyarihan, ang kanyang potensyal ay walang hanggan kaysa sa kanilang sarili. Pinanood ni Shumi si Hansen na hilahin ang kanyang espada, ngunit hindi nagsalita bago sumugod patungo sa kanya. Ang manipis na karayom na espada ay hindi kumikinang. Ngunit hinawakan ito ng espiritu na parang anumang ordinaryong talam na medyo nakakagulat. Iwinasiwas ni Hansen ang taya, at nang magbanggaan ang mga sandata, nakaramdam siya ng isang malakas na puwersa na nagtulak sa kanya pabalik. Natambo siya pabalik ng 100 metro, na pinaghiwa-hiwa ang lupa sa dalawa habang nag-skid siya sa reverse. Nanginginig at damyugo ang mga kamay ni Hansen pagkatapos noon. Medyo nagulat siya. Ang isang espiritu na klase ng hiyas ay maaaring maging ganoon kalakas. Halos parang isang super nilalang ito. Muling sumugod si Shumi patungo kay Hansen, malamig na nagsabi, ang aking espada ay tinatawag ding Shumi. Ang aking hiyas na Geno Core ay may kapangyarihan ng mga bundok. Alam na ngayon ni Hansen na kakaiba ang espada, at hindi ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sumigaw sina Red Dragon at ang espiritu ng mga papuri, na nagsasabi, ang galing ni Shumi. Isang paghampas lang at nangyari na ito. Hindi ko magagawa iyon. Kung naging super class siya, wala akong ideya kung gaano kalakas ang kanyang espada. Marahil kahit ang mga emperador ay hindi maiiwasan ang kanyang galit. Ang mga kasanayan sa espada na tulad niyan ay nakakatakot. Gayunpaman, hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Iniling niya ang kanyang manhid na kamay at inilagay ang kanyang espada sa kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos, gamit ang kanyang kaliwang kamay, tumalon siya pasulong upang tamaan ang kanyang kalaban. Ang brutal na lakas ay hindi lahat o hindi bababa sa hindi alinsunod sa Dangshan Sutra ni Hansen. Sinubaybayan ng utak ni Hansen ang bawat galaw ni Shumi. Ang taya ay handa na, handang sumugod ng malalim sa katawan ni Shumi. Kabanata 1480. Kung nakikipagkumpetensya si Hansen sa isang kapangyarihan na kulang sa bilis upang imaneho ito, magkakaroon siya ng kaunting problema. Ang kapangyarihan ay walang silbi kung hindi nito maabot ang isang kalaban, sa kasong ito, si Hansen. Ang espada ni Shumi ay maaaring may dala ng lakas ng isang bundok o ang puwersa ng isang super nilalang, ngunit habang sinusubaybayan ito ng Dangshan aura ni Hansen, hindi ito makakahanap ng target. Ang laban ay nauna nang nagaganap sa isipan ni Hansen, na parang si Shumi ay isang puti sa mga tali. Kahit na nais ni Shumi na umatake, isinasapanganib ang kanyang buhay at inilalagay ang lahat ng mayroon siya sa isang nakamamatay na paghampas, hindi siya makakatama. Para bang ang dalawang mandirigma ay nagtatag ng isang lihim na kasunduan na nagbabawal kay Shumi na hawakan man lang ang mga damit ni Hansen. Iwinasiwas ni Hansen ang taya ng walang pakialam, isang galaw na nagpilit kay Shumi na umatras sa isang clumsy dodge. Malakas ang kanyang espada, ngunit wala siyang magawa kundi umatras. Lahat ng mga espiritu ay nagulat, pinapanood ang isang piling tao tulad ni Shumi na hindi na makakapaglaban ng epektibo laban kay Hansen. Ang kalaban ng tao ay patuloy na natutumba pabalik hanggang sa siya ay itulak laban sa Geno Core tablet, at wala na siyang ibang lugar upang umiwas. Sumigaw si Shumi at pumikit.
Iwinasiwas niya ang kanyang espada na parang baliw. Hindi naman sa ayaw niyang lumaban, hindi na talaga siya kaya. Hindi na niya makayanan ang husay ni Hansen. Tumigil ang taya. Hindi tinapos ni Hansen ang espirito dahil walang saysay iyon. Magre-respawn lang ito, at bilang isang kaaway, hindi kukulangan. Isinilid ni Hansen ang taya at bumalik kay Six Paths. Ang iyong mga kasanayan sa espada ay mahusay. Hindi nakakagulat na tinatawag itong Sky Sword. Ako, si Shumi, ay natalo. Si Shumi ay hindi isang sore loser, inamin niya ang kanyang pagkatalo ng walang problema. Tapos na ang oras, pero na, sabi ni Six Paths. Pumunta siya sa harap ng Geno Core tablet at inilagay ang nawawalang Geno Core sa isang puwang. Ang nawawalang Geno Core ay nagsimulang lumiwanag at nagbigay ng liwanag kay Six Paths. Pagkatapos, ang espiritu ay sinipsip papasok. Hinugot ni Hansen ang kanyang sariling nawawalang Geno Core. Maayos niyang inilagay ito sa puwang at pagkatapos ay hinaila papasok sa parehong paraan tulad ni Six Paths. Nang hamupa ang liwanag at bumalik ang kanyang paningin, nakita ni Hansen ang kanyang sarili sa loob ng isang higanting arena. Nakaupo siya sa gitna ng mga bleachers, nakatingin sa battleground. Hindi lang siya ang naroon. Mayroong hindi mabilang na iba pang mga espiritu at nilalang na nakaupo roon. Walang kaguluhan o hindi pagkakaunawaan sa karamihan, kahit na marami ang maaaring mga kaaway sa sanctuary. Lahat ay nakatuon sa pagmamasid sa mga pangyayaring naganap sa loob ng arena. Sa arena, ngayon, may dalawang hayop na nakikipaglaban. Ang isa ay isang leon na mukhang gawa sa bakal, at ang isa ay isang ekidna na may 6 na braso. Nakikipaglaban sila, habang pinapanood ng lahat ng iba pa. Tumingin si Hansen sa paligid niya at napansin na ang arena ay masyadong malaki para sa sarili nitong kabutihan. Hindi man lang niya masyadong makita ang mga nilalang na nasa ibaba, nakakulong sa labanan. Kung wala ang impormasyon ni Six Paths, wala siyang ideya kung nasaan siya. Elysian Moon. Hindi nakita ni Hansen si Six Paths, ngunit nakita niya siya. Agad siyang lumapit sa kanya. Nakita ni Elysian Moon si Hansen na papalapit sa kanya, at sinabi niyang malamig, hindi ko inaasahan na makita ka rito. Nasaan si matandang Zuo? Inaasahan ni Hansen na magsisinungaling sa kanya si Elysian Moon, tulad ng ginawa niya dati. Wala siyang pakialam sa kanya, o sa kanyang kagalingan. Ang tanging inaalala niya ngayon ay si Zuo Donglei. Sinabi sa kanya ni Elysian Moon, ayos lang siya. Wala siyang Geno Core, kaya hindi siya makapasok. Naghihintay siya sa isang lugar sa labas ng tablet. Dahil nakapasok ka sa pangunahing battleground, maaari ko lang ipalagay na pinatay mo ang Firetail Butterfly King. Tama ba? Ang layunin mo ay pumunta rito, hindi ba? Kumunat ang noo ni Hansen. Tumanggaw si Elysian Moon. Hindi kita magsisinungaling. Gusto kong pumunta rito, oo. Salamat sa iyong tulong, tiyak na gagantimpalaan ka ng Elysium ng malaki. Malamig na sabi ni Hansen, hindi ka man lang nakarating dito gamit ang iyong sariling lakas. Talaga bang naniniwala kang makakakuha ka ng God Geno Core? Parang marami kang alam, ngumiti si Elysian Moon. Ngunit huwag kang mag-alala sa akin. Tinulungan mo akong makarating dito, at nangangahulugan iyon na tapos na ang iyong gawain. Sa palagay ko hindi mo makukuha ang iyong hinahanap. Ngumiti si Hansen ng walang gaanong init. Walang makakapidyo sa akin na makuha ang aking God Geno Core. Mukhang tiwala na tiwala si Elysian Moon sa kanyang sarili. Wala nang sinabi si Hansen bilang tugon doon. Umupo lang siya upang pag-isipan kung bakit siya ganoon katiwala sa kanyang kakayahang kumita ng God Geno Core, kung may napakaraming iba pang mga piling tao na nakikipagkompetensya. Malakas siya, ngunit wala siyang anumang natitirang bagay. Kung saan niya nakuha ang gayong kumpiyansa, wala ni isang ideya si Hansen. Dahil pinrotektahan mo ako ng matagal, bibigyan kita ng payo. Manood at huwag makilahok sa laban. Napakaraming piling tao rito, wala kang pag-asa. Hindi sana ako pumunta rito kung hindi ako handa, alam mo, sabi ni Elysian Moon kay Hansen. Iyon ay nasa aking pagpapasya, sabi ni Hansen ng diretso. Sasali si Hansen, at kukunin niya ang God Geno Core mula sa kanya. Higit sa lahat, gusto lang niyang bigyan at sirain ang araw ni Elysian Moon. Ang tanging hindi alam ni Hansen, gayunpaman, ay ang ibig sabihin niya sa mga paghahandang ginawa niya. Ito ay isang palaisipan. Mukhang may gusto pang sabihin si Elysian Moon, ngunit natapos na ang laban ng mga super nilalang sa arena. Ang mga paa ng leon ay napunit ng ekidna, at kailangan nitong umalis sa battleground na umiiyak. Sa kabutihang palad, nagawa nitong umalis ng hindi nakakaranas ng karagdagang pinsala. Tiyak na mamamatay ito kung hindi ito pinayagang makatakas. Pagkatapos ay lumiwanag ang Geno Core ni Elysian Moon sa kanyang kamay. Isang pintuan ng liwanag ang bumukas sa harap niya.
Binigyan kita ng matibay na payo. Talagang hindi ka dapat magpatuloy pa. Pagkatapos sabihin iyon ni Elysian Moon, pumasok siya sa pintuan ng liwanag. Pagkatapos, lumitaw siya sa ibaba sa arena. Sa kabilang panig ng arena ay isa pang espiritu. Ang espiritu na iyon ay may hawak na isang malaking martilyo. Wala itong sinabi, at simpleng tumalon pasulong upang atakihin si Elysian Moon. Ang kapangyarihan ng sandata na iyon ay mabangis, at mukhang parang makakagiba ito ng mga bundok. Tinawag ni Elysian Moon ang kanyang Elysian Umbrella. Ang payong ay mukhang medyo naiiba sa pagkakataong ito. Kakaiba, bakit parang mas malakas ang kanyang payong? Tumingin si Hansen sa payong at kumunat ang noo. Mukhang mas malakas ito kaysa dati. Mukhang Super Geno Core na ito ngayon. Iwinasiwas ng kanyang kalaban na espiritu ang kanyang martilyo, ngunit hindi siya umiwas. Inikat niya ang kanyang payong at naghagis ng Elysian Vortex. Ang martilyo ay tumama dito at nasipsip papasok. Ginamit ng espiritu ang dalawang kamay upang hawakan ang kanyang martilyo at hilahin ito palabas, ngunit ang puwersa ng pagsipsip ng kanyang kasanayan ay sumipsip sa buong espiritu papasok. Nang tumigil ang pag-ikot ng Elysian Umbrella, ang imahe ng isang espiritu na may martilyo ay lumitaw sa itaas nito. Nagbago ang mga mukha ng mga espiritu at nilalang sa audience. Iyon ay isang tagapagmana ng espiritu ng hari na nasipsip sa isang payong. Buhay man o hindi siya doon, wala silang ideya. Hindi, may mali. Ang payong ay hindi ganoon kalakas dati. Nag-level up ba siya? Ngunit akala ko pinapayagan lang ng Geno Battleground ang mga Geno Core na hiyas o nasa ibaba. Kumunat ang noo ni Hansen. Ngayon naiintindihan mo na. Hindi mahalaga kung sino ang kalaban, ako ang makakakuha ng God Geno Core. Bumalik si Elysian Moon mula sa pinto, umupo sa tabi ni Hansen na may nakakabahalang kumpiyansa.